Hello mga ka-Teknotek. Dito naman ang pagbabalik ni Teknotek DIY. Ito na, gagawa na tayo kasi yung motor ng utol ko medyo palyado ang battery, kaya subukan natin gumawa ng battery gamit ang lithium ion battery. Okay, so ito na, pagpasensyahan mo na yung ninyo pala yung mahaba itong video na to kasi turuan ko kayo sa lahat ng makakaya ko na mag-assemble ng ganto para hindi na kayo bibili pa o magpa-assemble pa. Siyempre, di ba? Pera naman yan. Para kayo na lang, hindi naman delikado to, basta meron lang kayong tamang gamit. So, ganito na lang, para hindi tayo tatagal ng husto, ipakilala ko na kayo, pakilala ko na sa inyo yung, pakilala, kala mo, mga tao, yung mga materialis pala, ito to. So, ito yung battery, ito in-order ko sa Shopee, baka naman. Tapos, nandito, meron tayong BSM. Siyempre, di ba? Ano to? Punitin na natin para makita nila. Makita nyo pala. Ayan. Ayan. Hawak tayo sa may static. Ano yan? Yun. 3S 40 amperes. 40 lang kasi para sa battery ng motor. Explain ko muna sa inyo para hindi tayo okay lang siguro matagal pero at least may matutunan naman kayo. So kaya 40 amperes lang kasi ang capacity lang talaga ng mga motor battery ay nasa 5 to 20 amperes lang siya. Yung lead acid battery. Tapos imamatch ko muna, ikukwento ko muna sa inyo, ito na yun siya. Ngayon, kikwento ko muna, tabi ko muna tong case na kung anong kinagandahan. Para sa akin lang ito ang kinagandahan dyan. Kasi, itong lithium ion, sa akin, advantage to para doon sa lead acid. Kaso nga lang, medyo mahal lang paggawa nito. Kasi unang-una, ang life cycle nito ay umaabot siya ng 5,000 cycle. Baga ulit-ulitin mong gamit mga 5,000 times. Hindi katulad sa mga lead acid, nasa 1,000 lang. Yan ang pinaka-importante dyan sa dalawa kung pagbasihan mo. Tapos ito, mabilis lang siya mag-charge. Yan, tapos malakas yung amperahe niya. Tapos yun iano ko rin sa inyo yung diagram para maya-maya malaman niyo kung baka mamaya nagtaka kayo paano kaya ginawa yun. So ganito yung ginawa ko. Ito yung positive, negative, tsaka positive. Kasi po, ganito kasi yan wala na akong, teka lang wait lang. Kuha tayo ng notebook. Yan. Tabi ka muna doon. Explain ko sa inyo yung connection nito. Ito yung battery natin. Ayan, nakaganyan. Tatlo. Ang connection nito, nandito yung, kunyari, ito yung negative. Siyempre, positive yan. It's negative. Positive. Tapos positive, negative. Siyempre, pagbalik nun, dito, negative to. Yan. Tapos ito, positive. Ayun, yung kaya 3S yung natin. Siyempre, yung una dito. Ito yung pangalawa, nakaganon yan. Tapos ito, nakaganon. Ayan. Yan na yun siya. Ayan, nakaganyan. Yan nakaganyan na yan. Yan pala, para makikita nyo. Yun. So dito, maabot na siya ng 12 volts yan. Kasi, ito, 3.7, tapos maabot din ng 4.2 ito.
3.7, yan. Tapos, yung BMS kasi natin, may parang pinaka-regulator siya na, yan ayun 12.6 yung output niya. Yan po. Nakikita niyo. 40 ampere siya. Yan. So, ito yung sinasabi ko. Ayun, ito yung negative. Nakaganon yan. Negative. Tapos yung unang connection nandito. Ito yon, diretso dito. Yan, dito. Tapos yung paikot niya, ito maging 8 na to. Kasi ito, pagsamahin mo itong dalawa, kaya maging 8 na to. Dito naman yan. Dito naman yan, dito. Tapos last, yung 12 volts. 12.6 volt. Ayan, 12.6. Yan yung mga connection yan. Ito, dito, tapos pangalawa, ito, kuko dito, tapos ito, pangatlo. Kaya nakaganyan siya. Pag ilagay natin, di ba? Di ba? Ganyan na. Yan mga connection yan. Dito, dito, yan, nakakonect dito, tapos pangatlo, ito naman dalawa. Ito ang dalawa, naka dito. Tapos last dito. Ayan. So, ayan, sige, simulan na siguro natin para magkano na, baby. So, gano'n na po. Pagpasensyahan nyo lang, kahit mahaba. So, dito na yung gagawin natin. Kaya, explain ko na naman to. Kaya ganito ang ginawa ko. Kasi, pag dagdagan pa natin ng isa to dito, dugtungan pa natin ng isa pala dito. Hindi na siya magkasya. Ayan o. Magkasya siya dito, maluwag. Ayan na, explain ko sa inyo. Pasok muna natin. Pasensya na kayo, pasama kayo, para pag gumawa kayo dire-diretso. Ayan o. Ito yung sasabit. Dagdagan natin ng isa dito. Dagdagan natin siya. Akala mo kasya, di ba? Pero sumasabit siya dito. Pag ganyan niya, pag sarado. Hindi katulad nito, nasa gitna lang. At saka pangalawa pa, kasi yung amperahe nito, yun nga ang sinasabi nila sa sa motorcycle. Ang pwede lang, depende sa model. Yung, ewan ko lang basta kung may alam naman kayo, di mag-comment na lang kayo. 5 to 20 amperes. Tapos ito, tamang-tama lang to. Kasi ang bawat isa nito, tanggalin muna natin yung isa. Ayan. Matagal talaga tong video natin, kaya pagpasensyahan nyo na. I-explain ko naman sa inyo. Ngayon, ang paggamit ng ito yung normal. Lipat mo siya sa amperes. Dito, 10 amperes nakalagay. Yan. Yan. Kaya pwede ka lang mag-check ng amperahe dyan. So, ito naman, capacity lang ito, 10 amperes lang. Kaya hindi na kaya itong pag nakakunik na itong tatlo. Pag nakaparallel na itong tatlo, hindi na kaya. Baka biglang sumabog to. Yan na, titingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Oops. Kita nyo? 5, ang bilis ng bagsak. Mabilis ng bagsak kasi, syempre parang shorted kasi siya eh. Pero ito kasi, binili ko to, syempre sa Shopee naman. Ang nakalagay doon, 6 amperes daw. Yan o. Makikita nyo. Nagsi 7 amperes naman siya. Yan 7 amps. Pero 6 amperes na to. Yan. Kaya nga yung sinabi ko na ganyan, sabihin na natin 6 amperes, 18 amperes na lahat. Kasi naka-parallel yan. Naka-parallel. 12 volts, 18 amperes ang kalabasan. Kaya ito, pag naka-parallel na yan, lahat nakakonect, hindi na pwede ito, baka masisira. Dito na tayo sa isa ko. Ito na yung gagamitin dyan. Pag nag-check. Yan, clamp meter ko. So, ganun na lang. Ganun lang pag-testing ng amperahe. Tapos, tabi na natin to kasi simulan na natin. So, ganun na. Tapos, pangalawa nito, so guys, gagamit tayo ng
Ito, maraming advertisement ha. Tensya na. Gamit tayo ng spot welding. Meron akong spot welding kasi. Ayan. Akala mo gold din, no? Ayan yung spot welding ko. Hindi ako nag-ano ng kung anong model yan. No? Tapos, yan, yung output niya, saksak natin. Tapos, gano'n na yan. Gano'n ang paggamit niya. I-on mo na. Tapos, simulan na natin maglagay ng tabbing wire. Ito na yon. Ha? Huwag ko lang kung magkasya tong tabbing wire ko. Ano karami ba to? Yan. So, ang ano lang dito mga sir, mga ka-DIY, mag-iingat lang kayo na magka-short lang to. Kasi sigurado yan. Ito kaya niyang babaga to. Kaya kailangan mag-ayos lang, tapos basta careful lang po para hindi madisgrasya. So, ganito lang ang gagawin natin. Kasi ito, kumbaga ito wala to. Ito na yung 12 volts. Tatlo. 12 volts na yan. Yan. Hindi ganyan pala. Yan. Sorry. Ganyan ang posisyon. Negative, positive, tapos naka-jumper, bababa, tapos iikot, jumper ulit sa baba, tapos dito. So, ito na yung isang kumbaga, 6 amperes, 12 volts, 6 amperes yan. Dagdagan natin ng isa, nakaparallel siya, yung maging 12, tapos 18. Kaya ganun yun guys. Pataas ng pataas yung amperahe niya habang dinadagdagan nyo na nakaparallel siya. Dito mataas na, maging 24 o so on, ganyan, pataas na. So ganito lang ang natin. Ang paglagay ng tabbing, hindi ganyan ha. Ganito, positive to positive. Yan, ganyan siya. Ganyan, lagay siya ng tabbing, tapos ito, tapos sa kabila, ganyan, tapos sa kabila din. Ganun yan. Tapos at saka natin magdugtong tayo ng pagganon. Ito, mahinang klase nga itong tabbing wire ko. Dapat yung medyo makapal eh. Tapos, pwede siyang dalawahan kaagad, kabit dito. So guys, ito, simulan na natin. Ayan, maglagay ng on muna natin yung natin. Ayan. Tapos, siyempre, sukatin natin to. Lagyan muna natin siya ng dugtong dito sa ibabaw para mahaba. Kaya naman natin putulin to rito eh. Dugtungan muna natin, ganyan. Kuha mo tayong ganyan. Tapos, ganyan lang. Dugtungin mo lang. Pwede naman putulin niya. Malambot lang naman yan eh. Tapos, ito. Pare-parehas lang ba? Isa pa. Bali, yan? Bali, siyam yan sa 2, 3, 4, 5, 6 pala, hindi siyam. Sorry! Okay, isa na lang. Ayan. Gusto sanang may music kasi may maka-copyright tayo eh. Baka mabuboring kayo sa akin eh. Basta ganun lang ang mga sistema natin, ha? Pwede naman nating yan, ganyan, para pag may lagyan tayo ng paghinanga natin, pwedeng ilagay dyan. Ganyan lang yan. Tirahin na ng ito kasing ko, automatic na to kaagad. Kailangan maganda ang bira mo rito para di mo ha? Tapos kabila apat kaagad. Tapos dito dalawa ulit.
Basta ganyan lang yan. So all ang support. Sige guys, masyadong mahaba, kaya putulin ko muna ha, tapusin ko muna to, tapos explain ko sa inyo ulit kung anong gagawin. Sige. So ito na tayo mga ka-Teknotek DIY. Oh, ayan, tapos na siya. 'Di ba malinis? Tapos hanapin ngayon tong ano natin, position natin para doon sa ano. Ito yung negative, tapos positive, kaya ganon. Sabay negative, ayan, negative. So, position natin ganyan. Explain ko sa inyo ha. Yung negative, ito, para dito yan. Tapos, itong dalawa, pagdugtungin natin, lagyan natin ng jumper dito, para dito natin ilagay. Tapos umiikot yan ng paganyan. Ngayon, itong isa, dalawa, pangatlo, ito naka-jumper naman. Ayan. Mamaya ipakita ko sa inyo. Tapos, iikot siya ng ganyan. Ito, the last point na to. Dito na nakalagay yan. Ito na yung positive. Ayan makikita niyo naman, positive yan. So, ganyan lang. Tatanggalin natin to. Wala namang silbi itong nandito eh. Ito. Ganyan lang yan. Tapos ito rin. Wala na rin. Kasi dikit natin ng konti dyan para hindi siya. Yan. Yan. Mag-ingat lang magka-dikit-dikit dyan ha. Yung mga yan. Kasi mahirap na. Baka mamaya tapos ito, doon tayo maghihinang. Lagyan na lang na maghihinang natin. So, ganun muna gawin natin. So, pang ganyan, lagyan mo natin ng jumper dito, ganyan. Ganyan. Ingat na magkasalubong na rito sa kabila, ha? Pag naka-jumper na ron sa kabila. Kaya, yan, ganyan yan. Kaya, putulin na lang ng pag ganun. Ganun lang ang haba niyan. Yan, parang parehas-parehas lahat. Para, yung iba kasi, dito na lang nila nilalagay, isa lang. Pero dapat, yung tatlo na to, lagyan nyo na kasi para, ano naman sila eh, nakaparallel naman kasi yan. Kaya kailangan lahat-lahat meron. Haba talaga ito guys, kasi para maintindihan nyo, tatlo dito, tatlo rin sa likod. Putol. Sige lang mga kaibigan, ha? Makikita nyo sa mga video ko nung una, medyo puro magic yun. Pero yung iba doon, totoo naman. Pero sana naman mag-subscribe din kayo dito para siyempre na maganahan naman tayong gumawa ng video na nakakatulong sa kapwa. Hindi yung lahat bili ng bili. Hindi naman tayo mayaman eh. Kaya dito tayo para may YouTube, mga ganyan, para meron ding natin para makapag rin tayo. So, ito na, ikabit na natin. Naka-parallel na siya ng ganyan. Digitan na natin. Wala kasi tayong, balik na naman natin. Basta, wag lang magka-anuhan yung kabilang side. Hindi lang sila mag-abot para, safe tayo. Kasi battery yan. Lakas ng, yan. Yan, tapos ito dikit-dikit lang natin yan siya para apat-apat para matibay.
Tapos sa kabila, syempre, nakaganon yan, ikot, dito naman ang ano. Ito naman ang pagsamahin mo para tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy ang hatak, mga kaibigan. Basta ingat-ingat lang na magka-short circuit yan kasi malalakas ng ano nito. Siguradong susunugin yung ano niyan. Aha. Medyo humaba yata ng konti. Wala natin yan kasi mahirap yung lumalampas na sa ano. Baka yan, yan, yan. Ayan guys, malakas na yung ano nyan. Ito, baliin natin ng konti yan para hindi siya abala doon sa kabila. Delikado yan. Ayan, tipiin mo lang ng ganyan yan para kasi ang positive to nasa gitna lang, baka medyo baka masunog yung dito, umiinit, magkaroon siya ng problema. Kaya maganda yung ganyan lang. O sige, yan, nakatupi na siya ng ganyan, diba? Dito okay lang kasi ano yan eh, negative naman yun, negative side. So ganyan na. O so testing natin ha, para makikita nyo. Ay, mainit talaga dito sa Pilipinas. Ito na yun, yung dulo niyan, kasi ganyan, ganyan kasi yan. Ito, yung positive, may ikot. Yan, ganyan. Ito na yung negative. So, tingnan natin yung negative at saka positive. Na, nasa 10 volts, 10.5. Kasi, wala pa namang ano to. Wala pang karga. Tapos, dito na yung mag-a-adjust yung sa BMS nyo. Tapos makakargahan na yan. Kaya subukan natin mamaya kung anong kinalabasan. So, ganun na yun. So, yung amperahe nito, dito naman sa isa makikita natin. O, sige, explain ko sa inyo para kahit matagal tayo, parang live ba? Naka-live. Yan. Hindi ko lang alam kung may battery to. Patay tayo, wala nga ang battery. Boy! Sige lang, sunod na lang kasi wala pa tayong budget. Wala pa tayong pambili ng battery. Hindi pa tayo monetize kasi. Sige lang. Wala nga ang battery talaga. Sunod na lang. Basta yun na yun. Pag nag-check din ng amperahe dito at saka dito rin sa dulo. Parang yung ginawa ko nung isa. Hindi na natin pwedeng i-check doon kasi lalampas na sa 10 ampere yan. 10 ampere lang kasi ito. So, ganun na. Pwede na nating anuan dito. Lahat kasi dito na natin ilagay yung mga connection. Tapos yung iba dito na. So, wala na gamit tong nandito sa kabilang side. So, puputulin na natin. Ganyan lang yan. Kasi baka mamaya sasayad yung mga yan. Sasayad dyan sa kabilang tupiin natin. Kaya ganyan parang safety.
Ito okay lang yan kasi negative. Oops, sa kabilang side ganun din, tanggalin na rin natin. Medyo aksayado ng tabing, no, sayang. So okay lang, basta ma-explain ko lang sa inyo kung paano yung para hindi na magkaulit-ulit ba. Tupiin na lang yan, okay na to. So kabilang side ito, tupiin na rin yan. Kasi dito na natin ihinang yan, pwedeng ihinang na yan dyan. So ganun lang gagawin natin. Sa hanapin natin yung negative, ito. So ito yung negative, yan, ganyan, di ba? Pwedeng idikit natin siya dyan. So ito dito, ito dito, para ano siya, ganda yung nakalapat yan. Oops, tingnan mo Ben, para malinis. So ganyan na siya. Kung pwedeng may pandikit ka, dikit mo na yan dyan. Tapos ito na yan. Ayan, 4.2 tapos 4. Ito na, diretso nga yan eh. Ayan oh. Kaso nga lang hindi siya umabot. Ayan, ganyan. Negative. Hanggang turbos. Kaya naman siguro hinangin ito pag ganito Ayan. Diba? Tamang-tama lang. Tapos diretso na hinang dito yung okay naman siguro. So guys, patayin ko muna ha. Tapos papainitin ko muna yung itong iron ko. Iron ito. Kasi mamaya naboboring kayo sa akin. Sige. So ito na guys, hinihinang ko na para para kumalat siya. Tapos dito diinan lang para dumikit siya yung isa. Oops, hindi dumikit. Lagyan na natin ng para maganda yung dikit na dikit doon sa board. So yun na yan, nakadikit na. Dagan natin kasi mahirap na, baka kumalas kasi mag-ano pa tayo mamaya dyan. So ayun na, check na natin yan kung ano yung voltahe. Makikita natin yan, nandito na yung positive at saka negative. Ayan may lumalabas. Ayan, meron. Kanina rin ganyan na lumalabas na. So ganun na lang, i-charge na natin to. Tapos ito na, may nakitang positive at saka negative. Itong positive ilagay natin dito. Yan, connect tayo ng wire dito. So mag-ready muna ako ng wire ha, kasi masyadong mahaba na nga yung natin, baka nakatulog na kayo. Sige, patayin ko muna. So agad ito, nakabili na ako ng wire kasi wala akong wire kasi, kaya hindi maikabit dyan na yun. Ang pangit pa pagkasulda kasi
pangit ng ano ko. Ito oh, yung pinaka-tip niya madumi. Kaya hindi kumakapit, papalitan ko pa yan. Pero anyway, ano, dumikit naman. Dumikit naman siya. So ang gawin natin sunod dyan is lagyan na natin ng ito. Lagay na natin itong string cable natin. Ayan. Tapos kunin ko muna yung pang ano ko, hot air. Dali ah. So na guys, ayan na natin. Igpitan na lang natin. Medyo ano eh. Puli na lang natin yung sa dulo kasi para ayan, mid-fit siya. Medyo pinulang lang konti rito. Ayan na. Ayos na. Medyo lumabas ng konti dito. Pero ayan na. Basta takpan lang. Total may cover naman yan sa loob din. Kasi itong nandito, hayaan mo na yan. Para protection din yan. Hindi madikitan ng ano, kung ano-anong bagay. Para may isang gaya. O ito na. Ipapasok na natin siya dito. O diba? Kasyang-kasya. Tapos yun na lang yung paglagay natin dito sa terminal. Ngayon bubutasan ko muna to guys, mga ka DIY. Tapos at saka ko lagyan ng ring ano siya, yun. Tapos dikit ko na lang ng ganun, lagyan ko ng ruskas. Sige, update ko na lang kayo kasi mahaba na naman. Kukunin ko pa yung mga gamit, tapos butasan ko pa. Mamaya basta makikita nyo, may butas na nakakabit na to. Ito. Tapos sasaklob na lang natin. Lagyan natin ng seal dito kung anong yung rubberize sana gusto, pero wala pa tayong budget. Kaya tiis-tiis lang muna. Baka sa sunod na mga project natin maganda na. Ito lang muna ang kaya mayroon pang dumikit na ano. Ano ba yan? Sige, tanggalin ko na lang yan. Tapos yun lang, sige, wait lang ha, kasi ayusin ko lang. Tapos hindi ko na ipakita sa inyo kung paano butasan, madali lang naman to. Tapos lagyan ko ng roscas, tapos dikit ko na lang to. Sige guys, tingnan mamaya makikita nyo. So ka DIY, ito na. Iporma na natin. Bumili pa ako ng ano, wala na tayong budget, pero sige, project natin to, kaya kailangan matapos din, di ba? So yan, nakikita natin, binutasan ko na. Ayan, para mabilis. Tapos lagyan natin ng ganyan para, pero bago natin ilagay yan dyan, syempre i-crimp muna natin dito yan. Wala akong crimper kasi, kaya tingnan natin kung kakayanin na ito. Medyo matigas to, wala tayong crimper. Matigas nga. Wala tayong crimper kasi. Pangit tuloy yung dating. Tingnan mo. Okay lang. Lagyan ko na lang ng ano. Lagyan ko na lang ng ilayo natin itong isa kasi alam mo naman pag nagkadikit yan nagkadikit yan dalawang yan durog. Kilala naman tigas talaga to.
may crimp natin yan kayo. Pangit na tuloy. Kaya siguruin natin matibay yung pagkaan para wala siyang loose, hindi siya maglulus. So lagyan natin ng lipa na natin para hindi siya wagano. Lagyan sana ng shrinkable, nakalimutan na isuksok yung ano, kaya ito na lang. Pwede dito sa kabila, kita natin para kailangan mahigpit din. Teka, mukhang naglulus, kaya sure natin na migpit. Kasi yan hindi naman pala, tibay naman pala. Iwasan natin magkadikit yung dalawa kasi mahirap pag spark. Mahina na yung spark nya. Wala. Ayan ang ano. Yun. Tapos sa kabila, okay na. O sige. Laban na yan. Lagyan natin ng tape para walang magkadikit-dikit, mahirap na. Tapos syempre sa kabila is itim din. Diba? Check natin para time to time na check natin kung gumagana pa ba. Meron pa ba siyang ano. Nandyan pa rin. So, yan na, idikit na natin siya dito. Ang negative natin is nandito. Ganun. Kasya pa naman yan. Yan. Tapos yung positive, babaan na lang natin. Babaan natin ang pag ganun. Tapos dito na yan. Ganyan. Diba? Tanggalin muna natin. Tapos ganun ang forma natin. Ayan. Okay. So na natin yan. Sipol-sipol muna kayo dyan para nakikita nyo yung ina-assemble ko kasi mahaba talaga to guys. Haba tong video na to. Sigpitan lang natin. Ayan, diba? Diba? Higpitan natin yan kasi alam naman yan battery yan biglang mag-loose ng konti, durog tayo. Uy, ala, nasaan yung isa? Wala. Wait lang ha, hanapin ko lang. Ba yan? Saan
Saan napunta yun? Nasipa yata. Cut ko muna. Napin ko muna guys. Ito na, nakita ko na. Nasa ilalim ng kama. Pambihira naman kasi. Bakit doon pa pumuisto? Ayan. Matigas pa, ha? Matigas siya. So guys, ganyan na yan. Kasya na ba siya dyan? Kailangan na sa loob siya. Sa loob. So, tingnan natin kung magkasya. Boom! Shakala. Oops, sumasabit. Malaki ang distansya, yun lang. Kailangan nakapasok siya doon sa loob. Teka lang ha, baguhin natin ang posisyon kasi mukhang hindi maganda. Baba natin siya dito. Baba natin to. Buti lang mahaba yung wire ko. Ganun natin. Dito natin padaan sa gilid. Kasi may allowance pa naman konti yan eh. Hirap talaga pag matigas yung wire. Ayan. Mahirap ipasok guys, tigas kasi yung wire. Yan ang sinasabi ko pag magkaipit-ipit sila dito. Teka lang ha, malaki kasi yung wire eh, hindi pwedeng i-ano sa kabila. Kailangan maipasok natin yan, hindi pwedeng hindi. Ayan. Kailangan may pasok natin. Hindi pwedeng ito sumasabit dito. Teka lang ha, medyo naguguluhan ako. Pag doon sa ilalim dito pwede, kaso nga lang sasabit na siya. Pag dyan, yan sasabit siya dito. Pwede. Ganyan guys. Pwede pa ganyan. Ganyan na lang. Para diretso na siya. Oh, di ba? Dali din. Oh. Tapos, testing natin kung meron siyang hindi pa pwedeng makanot sa motor kasi kailangan kargahan pa eh. Ayan. Ano, 10.44. Kaya kailangan kargahan pa guys. So, meron na tayong battery finish. O, ganun lang pala. Tapos, lagyan natin ng rubberize. Sana ilagay natin. Kaso nga lang, wala tayong budget. So, ito lang muna. Ilagay natin. Lagyan natin ng dikitan natin dito. Ano lang naman yan eh, wala yung apat na gilid. Tapos dito didikit na yan.
apat na gilid para madali lang ano. Dikit na yan, walang duda. So guys, mamaya i-testing natin. Hindi pala pwedeng matesting, kailangan i-charge. I-update ko na lang kayo kung anong i-charge ko muna. Sige. Ayan guys, update tayo. Tingnan mo, nag-charge na siya kanina. Ayan yung charger namin na napakalaki. Saka subukan natin kung totoo ba yung sinabi na yung 3S na 12.6 volt or kasi tatlong battery lang to naka-series. Sa 3.7 mga 11.1 lang ang aabutin. Hindi abot ng 12, pero sabi nila pwede raw sa motor. Pero tingnan natin kung pwede siya. Malalaman natin yan pag testing natin ngayon. So tingnan natin kung papatayin yung kung ayan, 11.6 dati 10.44 lang yan. So subukan natin na tanggalin na yung tapos testing natin sa motor. Sige, update ko lang kayo pag i-set up ko lang sa motor. So ito na tayo mga ka-DIY. Tingnan natin. So kasya naman to dito battery. Kasi yung battery niya ganyan, tingnan mo. Medyo parehas ang laki. Try natin yan. Try natin tanggalin to para so ayan, check natin ang higa para medyo mahirap na talaga ikabit to kasi may kalso sa ilalim yan, kaya konting pasensya lang sa mga para testing natin kung talagang totoo yung sinasabi nila. Diretso talaga yan. Proof natin, diba? Kung talagang gumagana talaga sa motor. Kasi sabi nila sa ilaw lang daw pwede. Pwede naman sa ilaw kasi pero yung sa starter ba, yan ang isa sa importante dun. Pag-start lang siya. Pag-start lang siya, okay na. Tulo na yung pawis ko. Grabe, tulo ng pawis ko. Diretso. Uy, diretso ka naman. Kasi tabi mo yung Mapit na. Kaya matitesting na natin yan kung gana ba siya. Check natin kung gagana siya. Tanggalin mo natin yung
Start natin. Naku, hindi kaya. Yun lang. Ang sinasabi lang sa busina, hindi rin kaya. So mga ka-DIY, yung pinaka-conclusion dito, ito po, hindi pwede sa motor. Pwede siyang i-bypass, tanggalin yung BMS, tapos i-direct natin doon sa connector, doon sa supply, para sa supply doon sa motor. Bali, diretso na positive, negative, tapos naka-series siya. Yun, pwede siyang mapapagana natin. Pero kung lagyan natin BMS, hindi. Pero ang delikado yun kasi wala siyang balancer o ano bang ano. So, ganun na lang guys. Salamat sa panunood nyo. At paki-subscribe na rin at like na rin yung ano para ganahan naman tayo maggagawa pa ng ibang ano. Kaya ginawa ko lang tong project na to para mapatunayan dun sa mga ibang gumagawa sa YouTube na hindi talaga pwede. Kasi ang ginagawa nila para sa lightings lang pala. So ang maganda talaga yung pinalabas nila yung LiPo4 na battery. Yung malaki siya, malaki. Yun, pwede yun. Pwede siya kasi malakas ang amperaheng lalabas niya. Ito kasi hindi parang pinipigilan ng BMS. Pero hindi ko lang alam So mag-comment na lang kayo sa baba po kung anong nasa isip nyo, kung bakit ganon. Kaya yun lang ang pinakaano ko para malaman din ng ibang tao na hindi talaga kaya ng lithium battery na naka-parallel ng 3 tapos 12 volt siya. O hindi naman nawawala yung yung ganun pa rin yung tingnan mo yan, pwede sa ibang application nyo to gagawin. Ayan 12 volts pa rin siya Pwede sa ibang application, sa solar panel na mga maliliit lang pambahay, pwede siya. Tapos yung ibang motor na hindi ganong kumakain ng amperahe, pwede siya. Yung mga lightings, inverter, yan pwede siya. Yan. Sige po, yan lang po masasabi ko. Basta wag niyong kalimutan mag-subscribe, like, at saka pakipalo na rin.